Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,531-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, madali nila akong mapapatay sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri, naisip ni Alvin sa sarili habang nakangiti ng may pagkutya. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang batas ng kalawakan, lalo na ang pagpasok sa kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Wala siya sa posisyon para pag-usapan ang mga santo. Bukod dito, para maalis ang teknik ng pagkakakulong ng kaluluwa kay Kelly, sabik siyang humingi ng tulong sa isang santo. Hindi nagtagal, dumating na rin ang pang-apat na disipulo ni Cyrus. Isa siyang binata na nakasuot ng asul na mahabang damit. Mayroon siyang makapal at malago na kilay na nakabalangka sa isang pares ng mga matang kumikinang sa determinasyon. Pagdating niya, yumuko siya kay Cyrus at sinabing, binabati ni Kenny, Panginoon. Kenny, ibalik mo si Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion at tulungan mo siya sa pagpaparehistro. Mula sa araw na ito, miyembro na siya ng ating Golden Dragon Palace, sabi ni Cyrus. Opo, Panginoon, sagot ni Kenny. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at mainit na binati ang huli, pagbati. Ang pangalan ko ay Kenny. Tutulungan kita sa pagpaparehistro pagbalik natin sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sige, tango ni Alvin bago umalis kasama si Kenny. Nang sina Alvin at Kenny ay nasa malayong lugar na mula kina Cyrus at sa iba pang mga Supreme Powerhouse, inggit na tiningnan ni Kenny si Alvin at sinabing, kapatid na Alvin, ikaw ang unang tao sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse na nakatanggap ng titulo mula sa isa sa mga Palace Masters. Ang Void Sword, kay pambihira. Naguguluhan na tanong ni Alvin, malaking bagay ba yan? Titulo lang naman yan, di ba? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Kenny sa gulat. Pagkatapos, sinabi niya, kapatid na Alvin, hindi mo ba alam na tanging ang mga miyembrong may pinakamataas na ranggo, na kilala bilang mga tagapangalaga ng palasyo, ang binibigyan ng mga titulo ng mga Palace Master. Tanging ang mga Palace Master lamang ang maaaring magbigay ng titulo. Kahit ang Panginoon ng Jade Tide Heavenly Mansion ay hindi maaaring makialam sa bagay na ito. Bagamat ang Golden Dragon Palace ay nasa ilalim ng Jade Tide Heavenly Mansion, ang ating Palace Master ay may ganap na awtoridad sa Golden Dragon Palace. Bukod dito, sa 16 na palasyo sa Jade Tide Heavenly Mansion, ang ating Golden Dragon Palace ay isa sa 3 pinakamalakas na palasyo sa mansyon. Dati, alam lamang ni Alvin na ang Jade Tide Heavenly Mansion ay isang puwersang may ranggong santo na may kasamang isang santo. Gayunpaman, marami siyang natutunan matapos makausap si Kenny. Halimbawa, mayroong 16 na palasyo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ang Panginoon ng Jade Tide Heavenly Mansion ay siya ring Palace Master ng Jade Tide Palace, isa sa 16 na palasyo. Katulad ng Golden Dragon Palace, ang Jade Tide Palace ay isa rin sa 3 pinakamalakas na palasyo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ang pinakamalakas na palasyo sa Jade Tide Heavenly Mansion ay ang Divine Water Palace, na siyang palasyong kinabibilangan ng santo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Ang santo ay ang dating Palace Master ng Divine Water Palace, at pagkatapos niyang magretiro, hinalinhan siya ng kanyang pinakamatandang disipulo. Isang makapangyarihang demi-saint. Ang Divine Water Palace, ang Jade Tide Palace, at ang Golden Dragon Palace ang 3 pinakamalakas na palasyo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Bago ka dumating, ang Divine Water Palace at ang Jade Tide Heavenly Mansion lang ang mga palasyo na may walang kapantay na top advanced Supreme God. Sa iyong pagdating, sa wakas ay mayroon na ring walang kapantay na top advanced Supreme God ang ating Golden Dragon Palace. Bihirang magpakita ng emosyon ang aking amo, ngunit medyo nagulat siya nang sabihin niya sa akin na ikaw ay magiging isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Hindi niya inaasahan na magiging isa ka sa loob ng maikling panahon matapos kang imbitahan na sumali sa Golden Dragon Palace. Dati, matapos pumayag si Alvin na sumali sa Golden Dragon Palace, dinala siya ni Cyrus sa kanyang maliit na mundo. Noong panahong iyon, inutusan ni Cyrus ang kanyang nasasakupan, isang matandang lalaki, na tulungan si Alvin sa batas ng kalawakan. Habang nakikipaglaban si Alvin sa matandang lalaki, nagkaroon ng tagumpay si Alvin, at ang kanyang sword daw ay umabot sa hangganan ng 7 yugto.
Dahil dito, siya ay naging isang walang kapantay na top advanced supreme god. Tinanong ko ang aking Panginoon kung bakit hindi kanya tinanggap bilang kanyang direktang disipulo, ngunit sinabi niyang hindi siya kwalipikado na maging iyong Panginoon. Ang aking Panginoon ay may 5 direktang disipulo sa kabuuan. Ang aking 2 nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae ay mga supreme powerhouse. Ang pinakamahina sa kanila ay isang level 3 supreme powerhouse. Ang aking lakas ay maihahambing sa iyo bago ka naging isang walang kapantay na top advanced supreme god. Kung tungkol naman sa aking nakababatang kapatid, siya ay bahagyang mas mahina kaysa sa akin. Gayunpaman, sandali na lamang bago niya ako malampasan dahil ang kanyang likas na talento ay mas mataas kaysa sa akin, sabi ni Kenny. Si Kenny ay napakabait at bukas. Bago pa man dumating si Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion, marami na siyang natutunan tungkol sa Jade Tide Heavenly Mansion at sa Golden Dragon Palace mula kay Kenny. Nang sa wakas ay dumating sila, nagulat si Alvin nang matuklasan na ang Jade Tide Heavenly Mansion ay matatagpuan sa isang malayang kaharian. Para bang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin, sinabi ni Kenny sa pamamagitan ng voice transmission, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay matatagpuan sa Little World of a Saint. Gayunpaman, pinaghihinalaan ko na ang Little World ay hindi pagmamayari ng Saint mula sa Divine Water Palace. Bakit mo naman iniisip yan? Tanong ni Alvin na may pagtataka sa pamamagitan ng voice transmission. Maraming taon na ang nakalilipas, ang aking Panginoon ay nagkaroon ng tunggalian sa Palace Master ng Divine Water Palace. Ang labanan ay naging napakainit kaya't kinailangan ng Saint na makialam. Nang lumitaw ang Saint, naramdaman kong napigilan ang kanyang enerhiya. Ito ay katulad ng kung paano kung ang isang Supreme Powerhouse ay pumasok sa Little World ng isa pang Supreme Powerhouse, ang kanyang kapangyarihan ay mapipigilan. Hindi ko alam kung tama ang naramdaman ko, ngunit iyon ang naramdaman ko noon. Nakalulungkot na ang Limitless daw ay hanggang 3 yugto lamang ang aking naunawaan noon kaya hindi masyadong matalas ang aking mga pandama. Sa kasalukuyang lakas, dapat ay masasabi ko ng sigurado kung ang Jade Tide Heavenly Mansion ay nasa Saint's Little World o hindi, sagot ni Kenny. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niyang naiintindihan ni Kenny ang Limitless daw. Tutal, bihira siyang makakilala ng eksperto sa Limitless daw. Isa pang taong eksperto rin sa Limitless daw ay ang Void Elder. Naunawaan na ng Void Elder ang Limitless daw hanggang sa 8 yugto. Sa anumang kaso, ang plano ngayon ni Alvin ay magtuon sa pag-unawa sa sword daw hanggang sa 9 na yugto bago siya lumipat sa Limitless daw. Maya-maya, sinabi ni Alvin, kung ang Jade Tide Heavenly Mansion ay wala sa Little World of the Saint mula sa Divine Water Palace. Tinaasan niya ang isang kilay bago nagpatuloy sa pagsasalita, ibig sabihin ba nito ay tama iyan. May isa pang santo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sabi ni Kenny. 4,532. Kung may isa pang saint sa Jade Tide Heavenly Mansion, nangangahulugan ito na ang Jade Tide Heavenly Mansion ay isang napakalakas na puwersang nasa ranggo ng saint. Matapos mawala ang kanyang pagkagulat, nagsimulang umasa si Alvin na makilala ang isa sa mga santo ng Jade Tide Heavenly Mansion para maitanong niya kung handa ang kabilang panig na tulungan siyang iligtas si Kelly mula sa soul imprisonment technique. Sa tulong ni Kenny, mabilis na natapos ni Alvin ang pagpaparehistro at naging opisyal na miyembro ng Jade Tide Heavenly Mansion at ng Golden Dragon Palace. Siya na ngayon ang unang Palace Guardian mula sa Golden Dragon Palace na hindi isang Supreme Powerhouse. Kung hindi siya magiging isang walang kapantay na top advanced Supreme God bago opisyal na sumali sa Golden Dragon Palace, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa Jade Tide Heavenly Mansion. Tutal, sa loob ng maraming henerasyon ngayon, ang 3 pinakamalakas na palasyo ay karaniwang nagtatalaga lamang ng mga Supreme Powerhouse bilang Palace Guardians. Matapos akayin ni Kenny si Alvin sa kanyang cultivation ground sa Golden Dragon Palace at tulungan siyang manahimik, may biglang sumulpot. Ang kabilang grupo ay isang gwapo at arrogant na binata. Tumingin si Kenny kay Alvin at humingi ng pahintulot bago niya sinenyasan ang bagong dating na pumasok. Sinabi niya kay Alvin, Senior Brother Alvin, ito si Franklin Hamilton, ang aking nakababatang kapatid. Siya ang 5 disipulo ng aking Panginoon. Pagkatapos, humarap siya kay Franklin bago nagpatuloy sa pagsasabing, Junior Brother, ito ang Void Sword na matagal mo nang gustong makilala.
Matapos opisyal na sumali si Alvin sa Golden Dragon Palace, sinimulang tawagin ni Kenny si Alvin bilang nakatatandang kapatid. Pagpasok pa lang ni Franklin sa cultivation ground ni Alvin, sinuri niya agad si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, "Kaya ikaw si Alvin." Ang walang kapantay na pinakamataas na Diyos na nag-advance sa kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakaintindi ng batas hanggang sa pinakamataas na antas. Ngayon lang ako nakakilala ng ganyang tao. Gusto mo ba akong kalabanan? Gusto kong makita ang lakas mo. Nagningning ang mga mata ni Franklin sa sandaling ito. Para siyang isang mandaragit na nakatingin sa kanyang biktima. Walang hiya. Nakababatang kapatid, umayos ka. Agad na saway ni Kenny kay Franklin nang nakakunot ang noo. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at humingi ng paumanhin, "Senior Brother Alvin, huwag mo na siyang pansinin." "Ayos lang," sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti bago tumingin kay Franklin na nakatitig sa kanya na parang lawin. Nauunawaan ni Alvin ang kuryosidad ni Franklin tungkol sa kanyang lakas. Tutal, napakahirap para sa isang tao na maging isang walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos gamit ang ibang mga pamamaraan ng hindi nauunawaan ang isang batas hanggang sa pinakamataas na antas. Tutal, napakakaunting tao ang makakaunawa sa apat na daos ng langit at lupa hanggang sa hangganan ng ikapitong yugto. Ito ay isang gawaing kakaunti lamang ang mga santo na kayang makamit. Tumingin si Alvin kay Franklin at nagtanong, "Saan tayo dapat maglaban?" Nagulat si Franklin. Hindi niya inaasahan na papayag si Alvin na makipag-sparring sa kanya. Pagkatapos, nagtanong siya, "Ayaw mo bang pumili ng ibang araw para makipag-sparring?" Sumagot si Alvin nang nakangiti, "Hindi naman kailangan yan. Labanan lang naman yan kaya magagawa na natin yan ngayon basta't may angkop na lugar." Tahimik na tiningnan ni Franklin si Alvin bago niya sinabi, "Mukhang napakalakas ng loob mo. Kung ganoon nga, maglaban tayo sa battle zone ng Golden Dragon Palace." Pagkatapos, ipinaliwanag ni Kenny ng mabilis, "Senior Brother Alvin, ang battle zone ay matatagpuan sa Little World ng Hallmaster ng Golden Dragon Palace's Combat Hall. Karaniwang lumalaban doon ang mas malalakas na miyembro para maiwasan ang pinsala sa Golden Dragon Palace. Ang 16 na palasyo sa Jade Tide Heavenly Mansion ay mga independent, at lahat sila ay may kanya-kanyang Combat Hall, Law Enforcement Hall, Internal Affairs Hall, at iba pa." "Naiintindihan ko," sabi ni Alvin sabay tango. "Tara na," sabi ni Franklin, habang nangunguna sa daan. Nasasabik siyang subukan si Alvin matapos marinig ang kanyang Panginoon, si Cyrus, na pinupuri si Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin at sumunod kay Franklin palabas. Pagdating nila sa Combat Hall ng Golden Dragon Palace, mayroon ng isang grupo na nagtitipon doon. Nang makita ito, humarap si Kenny kay Franklin at nagtanong nang nakakunot ang noo, "Nagtipon ka pa ng mga tao para manood? Hindi ka ba nag-aalala na mapahiya ka mamaya?" Pang-apat na senior brother, alam mo naman na naniniwala ako sa kasabihang, "Mas marami mas masaya." Huwag kang mag-alala. Lahat sila ay miyembro ng Golden Dragon Palace. Kahit matalo ako, babalik ako sa hinaharap. Sabi ni Franklin nang may ngiti sa kanyang mukha. "Natatakot akong imposibleng makabalik ka," nakangiting sabi ni Kenny. Nabalitaan niya mula sa kanyang Panginoon na si Alvin ay halos kalahati lamang ng edad ni Franklin. Nang marinig ang mga salitang ito, kumunot ang noo ni Franklin at nagtanong, "Pang-apat na nakatatandang kapatid, wala ka bang tiwala sa akin? Kalimutan mo na yan. Ipapaliwanag ko sa iyo pagkatapos kang bugbugin ni Senior Brother Alvin," sabi ni Kenny habang umiiling. "Alvin, dito po kayo?" sabi ni Franklin. Habang naglalakad siya papasok sa Combat Hall, sinabi niya sa mga taong nagtipon sa labas ng Combat Hall, "Lahat, ang kalaban ko ngayon ay si Alvin, isang tagapangalaga ng palasyo. Binigyan siya ng aking Panginoong titulong Void Sword. Isa siyang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakaintindi ng batas hanggang sa pinakamataas na antas, ngunit naunawaan na niya ang sword daw hanggang sa hangganan ng ikapitong antas." Nagulat ang mga tao nang marinig nila na si Alvin ay isang walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakaintindi ng batas hanggang sa pinakamataas na antas. Kung tutuusin, halos hindi pa ito naririnig. Posible ba talagang maging isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos nang hindi nauunawaan ang isang batas hanggang sa pinakamataas na antas? Tingnan natin maya-maya.
Kung hindi siya isang walang kapantay na top advanced supreme god, imposibleng matalo niya si Senior Brother Franklin sa loob ng 100 galaw. Tama iyan. Kahit si Senior Brother Kenny, ang pinakamalakas na miyembro ng Golden Dragon Palace na nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse, ay hindi kayang talunin si Senior Brother Franklin sa loob lamang ng 100 galaw. 4,533. Ang Hall Master ng Combat Hall ay isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na Daoist. Mukhang bata pa siya para sa kanyang edad. Nang marinig niya si Franklin na nagsasabing makikipag-sparring siya kay Alvin, kumunot ang noo niya habang sinasabi, sinusubukang pigilan si Franklin, Little Ping, kalimutan mo na ang pakikipag-sparring gamit ang Void Sword. Wala kang laban sa kanya. Nabanggit na ng Palace Master ng Golden Dragon Palace ang mga kakayahan ni Alvin sa iba't ibang Hall Master bago pa ito. Dahil dito, alam ng matandang lalaki kung gaano kapambihira si Alvin, ang walang kapantay na top advanced supreme na naging Palace Guardian ng Golden Dragon Palace matapos siyang mabigyan ng titulong Void Sword. Master Yu, maglalaban lang tayo. Na-curious talaga ako sa lakas niya. Narinig kong sinabi ng Master na mas bata siya sa akin, sabi ni Franklin. Nakikita na ngayon ni Xingye, ang Hall Master ng Combat Hall, na determinado si Franklin na makipaglaban kay Alvin dahil hindi naniniwala si Franklin na mayroong isang halimaw na prodigy na tulad ni Alvin. Sa oras na ito, pumasok din sa Combat Hall sina Alvin at Kenny. Walang kamalay-malay si Kenny na alam ni Franklin na mas bata si Alvin at sinabihan pa nga ng kanilang Panginoon si Franklin na matuto mula kay Alvin. Gayunpaman, hindi basta-basta ibababa ni Franklin ang kanyang sarili maliban kung masaksihan niya mismo ang lakas ng kabilang panig. Ngumiti si Kenny at binati si Xingye bago niya sinabi, Hall Master Yu, ito si Alvin. Ang Void Sword at ang ating bagong Palace Guardian. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabi, Senior Brother Alvin, ito si Hall Master Xingye. Siya ang Hall Master ng Combat Hall at isang Level 4 Supreme Powerhouse. Mas lalong tiningnan ni Alvin ang matanda nang marinig ang mga salita ni Kenny. Tutal, ang mga Level 4 Supreme Powerhouse ay malapit ng maging Demi-Saint. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, pagbati, Hall Master Yu. Bahagyang nagulat ang matanda sa kung gaano kahanhin si Alvin. Inakala niya na lahat ng mahiwagang nilalang ay mayabang tulad ni Franklin. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakamit niya ang napakaraming kamangha-manghang gawa sa murang edad, naisip ni Xingye sa sarili habang nakangiting sinabi kay Alvin, kapatid na Alvin, mataas ang inaasahan sa iyo ng Palace Master. Sabi niya ay isa kang natatanging talento. Pagkatapos, sumulyap si Xingye kay Franklin bago niya sinabi kay Alvin, maaari kang tumanggi kung ayaw mong makipag-sparring sa kanya. Bago pa makasagot si Alvin, tinitigan ni Franklin si Xingye at sinabing, Hall Master Yu. Pumayag na siyang makipag-sparring sa akin. Ikaw na ang bahala sa sarili mong problema. Walang imek na nakatitig si Xingye kay Franklin. Sinusubukan niyang iligtas si Franklin mula sa kahihiyan, ngunit ang hanggal na si Franklin ay labis pa ring walang utang na loob. Sa pagkakataong ito, nakangiting sinabi ni Alvin, Hall Master Yu, narinig kong kailangan nating maglaban sa iyong little world. Pasensya na sa abala. Hindi na nagsalita pa si Alvin. Alam niyang ang pinakamahusay na paraan para makumbinsi ang isang tulad ni Franklin ay ang durugan siya hanggang sa maging pulpol. Masyado kang magalang, kapatid na Alvin, sabi ni Xingye. Sa isang iglap lang, dalawang sinag ng liwanag ang sumilay at bumalot kina Alvin at Franklin. Huwag mong labanan ang enerhiya. Dadalhin kita ngayon sa battle zone sa aking little world, sabi ni Xingye. Sa isang kisap mata lamang, naglaho sa ere sina Alvin at Franklin. Kasabay nito, isang imahe ng salamin ang biglang lumitaw sa hangin sa combat hall. Nakita ng lahat sina Alvin at Franklin na nakalutang sa ibabaw ng malawak at tigang na kabundukan. Madilim at makulimlim ang langit, ngunit malinaw pa rin nilang nakita ang dalawa. Medyo nasasabik ang lahat sa oras na ito. Tutal, bihira namang may laban ang ibinabalita sa mga miyembro ng Golden Dragon Palace maliban na lang kung ito ay isang labanan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang Diyos o ng mga walang kapantay na pinakamatataas na kataas-taasang Diyos. Muntik ko nang makalimutan na isa siyang walang kapantay na kataas-taasang Diyos hanggang sa nakita ko ang imahe ng salamin. Ako rin.
Ayon sa tradisyon ng mansyon, ang mga laban sa pagitan ng mga Supreme Powerhouse o walang kapantay na Top Advanced Supreme Gods ay maaaring i-broadcast ng Hall Masters of Combat Halls. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras para mapanood ito. Makikipaglaban si Senior Brother Huang gamit ang Void Sword, ang ating bagong Palace Guardian. Oy, narinig ko lang na ibo-broadcast ang laban sa ibang mga palasyo. Mukhang gusto ni Hall Master Yu na mapanood ng lahat ang laban na ito. Ha! Balak mo ba, Hall Master, na makuha ang atensyon ng ibang mga palasyo? Samantala, sandaling gamulong ang mga ulap sa ibabaw ng Golden Dragon Palace bago lumitaw ang isang malaking imahe ng salamin sa kalangitan. Nagdagsaan ang mga miyembro ng Jade Tide Heavenly Mansion mula sa lahat ng direksyon at nagtipon sa paligid ng Golden Dragon Palace. Makikipaglaban ba ang mga pinakamakapangyarihang tao mula sa Golden Dragon Palace? Imposible. Tingnan mo ang imahe ng salamin. Si Franklin iyan, ang pinakabatang disipulo ni Palace Master Dolan. Ang kalaban ni Franklin, siya ba si Alvin? Alvin. Narinig ko mula sa aking Panginoon na ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ay tumanggap ng isang bagong miyembro at binigyan ang kabilang partido ng titulong Void Elder, na ginagawang Palace Guardian ng Golden Dragon Palace ang kabilang partido. Narinig ko na siya ay isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God na nakaunawa sa sword daw hanggang sa hangganan ng ikapitong yugto, ngunit ang kanyang batas ay nasa perpektong anyo lamang. Talaga. Kahit ang mga santo ng ating Jade Tide Heavenly Mansion ay hindi pa nauunawaan ang apat na daos ng langit at lupa hanggang sa hangganan ng ikapitong yugto, tama ba? Ang balita ay nagsimulang kumalat na parang apoy, at ang mga tao sa paligid ng Golden Dragon Palace ay lalong dumami. Sa mga taong ito, ang ilan sa kanila ay mga mahuhusay na prodigy. Hoy, si Senior Sister Jenny pala yan mula sa Divine Water Palace. Hindi ko inaasahan na pupunta rin siya at manunood ng laban. Si Senior Sister Jenny ay kasing lakas ni Senior Brother Kenny mula sa Golden Dragon Palace, di ba? Nagulat ako na makita ko siya rito. Nabalitaan kong naiintindihan niya ang saber daw, hindi ang sword daw, di ba? Maraming pagkakatulad ang sword daw at ang saber daw. Marahil, umaasa siyang makakuha ng kaunting kaalaman. Nandito rin si Senior Brother Looper. Senior Brother Looper, ang walang kapantay na pinakamataas na Diyos na sumulong mula sa Jade Tide Palace. 4,534. Bago dumating si Alvin, mayroong dalawang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa Jade Tide Heavenly Mansion. Isa sa kanila ay si Looper mula sa Jade Tide Palace. Si Looper, tulad ni Jenny mula sa Divine Water Palace, ay naunawaan ang saber daw. Ang kanilang pag-unawa sa sword daw ay nasa parehong yugto rin. Dahil naunawaan din ni Looper ang isang batas hanggang sa pinakamataas na antas. Itinulak siya sa kaharian walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, natural na mas malakas siya kaysa kay Jenny. Gayunpaman, sa hinaharap pagkatapos maunawaan ni Jenny ang isang batas hanggang sa pinakamataas na antas at maging isang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa panahong iyon. Junior Sister Jenny, nandito ka rin, nakangiting bati ni Looper kay Jenny. Senior Brother Looper, nakangiting sabi ni Jenny, pumunta ako dahil narinig kong nakikipaglaban ang bagong walang kapantay na Top Advanced Supreme God ng Golden Dragon Palace. Naniniwala akong nandito ka rin para sa parehong dahilan. Madalas nilang pinag-uusapan ang saber daw kaya medyo malapit sila sa isa't isa. Tumanggaw si Looper. Tama. Naku-curious talaga ako tungkol sa bagong tagapangalaga ng palasyo na naging isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng Diyos sa kabila ng katotohanang ang kanyang batas ay nasa perpektong anyo lamang. Hindi ito dapat panaganap sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds, tama ba? Bueno, makikita rin natin mismo maya-maya, sagot ni Jenny. Tumanggaw si Looper. Sa maliit na mundo Zingay, ang Hallmaster ng Combat Hall ng Golden Dragon Palace. Nanatiling kalmado si Alvin habang nakatayo sa tapat ni Franklin sa kalangitan. Alvin, dahil isa kang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos, wala kang pakialam kung ako ang unang gagawa ng hakbang, hindi ba? Tanong ni Franklin. Sige, nakangiting sagot ni Alvin.
Kahit na si Franklin ay isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos, hindi pa rin siya matatakot kay Franklin. Mabuti, sabi ni Franklin. Kasunod nito, isang 8 talampakang haba na sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Batay sa makapangyarihang aura nito, malinaw na isa itong pangunahing banal na artifact. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, ang sibat ay nagliwanag na may nakasisilaw na gininto ang liwanag bago ito sumulpat na parang dragon kasama si Franklin patungo kay Alvin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Ang kanyang banal na enerhiya kasama ang kanyang batas ng kalawakan ay biglang lumabas sa kanyang katawan, at nang papalapit na si Franklin, bigla siyang nawala at muling lumitaw sa ibabaw ni Franklin. Kasabay nito, sa imahe ng salamin, nakita ng lahat ang hindi mabilang na sinag ng espada na parang malakas na ulan na bumabagsak kay Franklin. Sa loob lamang ng isang iglap, mabilis at agarang inilabas ni Xinye si Franklin mula sa kanyang maliit na mundo. Bagamat alam niyang hindi papatayin ni Alvin si Franklin, alam niyang tiyak na masasaktan si Franklin kung hindi siya kikilos. Samantala, ang mga manunood ay gulat at hindi makapaniwala habang nakatingin sila sa makapangyarihang binata na nakasuot ng lila sa imahe ng salamin. Napakabilis niya. Napakalakas niya. Hindi talaga makaganti si Franklin. Sa oras na ito, malungkot ang ekspresyon ni Looper habang iniisip niya ang sarili, ang lakas niya ay maihahambing sa akin. Tila isa talaga siyang walang kapantay na pinakamataas na Diyos kahit na hindi pa niya nauunawaan ang batas hanggang sa pinakamataas na antas. Sa kabilang banda, nagulat si Jenny. Bagamat bahagyang mas mahina si Franklin kaysa sa kanya, kinailangan pa rin niya ng hindi bababa sa 30 galaw para matalo ito. Gayunpaman, natalo siya ng Void Sword. Ang bagong Palace Guardian ng Golden Dragon Palace, sa isang atake lamang. Ang pangkalahatang sentimiento ng mga taong nagtipon sa paligid ng Golden Dragon Palace ay si Alvin ay napakalakas. Kasabay nito, ganap na tahimik ang combat hall ng Golden Dragon Palace sa sandaling ito. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na si Franklin, na napakalakas, ay matatalo sa isang suntok lamang. Hindi exception si Kenny. Nagulat din siya. Bagamat alam niyang malakas si Alvin, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Alvin. Naisip niya, tiyak na mas malakas siya kaysa sa karaniwang walang kapantay na mga nangungunang abanteng Diyos. Marahil, si Franklin, na inilabas mula sa larangan ng digmaan, ang pinakanabigla. Balik sa maliit na mundo ni Xinye. Nakapikit ang mga mata ni Alvin, at nakasimangot siya sa sandaling ito. Parang may sinusubukan siyang maramdaman. Hindi pa inilabas ni Xinye si Alvin dahil alam niyang may naiisip si Alvin sa mga sandaling ito. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na sinag ng espada sa paligid ni Alvin bago muling naglaho. Nangyari ito ng ilang dosenang beses bago tuluyang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata na nagpapakita ng isang matalim na titig. Sa pamamagitan ng sparring session na ito, nagawa kong umunlad muli salamat sa mga alaala ng Void Elder. Parang ang batas ko ng kalawakan ay isang hakbang na lang ang layo ko sa pag-abot sa pinakamataas na yugto. Kapag naabot na ng batas ko ng kalawakan ang pinakamataas na yugto, dapat ay marating din ng sword daw ko ang ika-7 yugto, naisip ni Alvin sa sarili, halos hindi maitago ang kanyang pananabik. Maya-maya, sinabi ni Alvin, Paul Master Yu, gusto kong hamanin ang walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos mula sa Jade Tide Palace at sa Divine Water Palace. Maaari ko bang itanong kung ano ang mga pamamaraan para hamanin ang isang tao sa isang tunggalian? Ang boses ni Alvin ay naipadala sa tainga ng lahat sa pamamagitan ng malaking imahe ng salamin. Sa ilang sandali lamang, lahat ay napalingon kay Looper. Kasabay nito, nag-alab ang mga mata ni Looper sa sigla ng pakikipaglaban. Bago pa man makasagot si Xinye, malakas niyang sinabi, Alvin, ako si Looper. Ang walang kapantay na pinakamataas na Diyos mula sa Jade Tide Palace. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Nasa labas na ako ng Golden Dragon Palace ngayon. Maaari na tayong magsimula kapag handa ka na. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat sa pananabik. Walang duda sa kanilang isipan ngayon na si Alvin ay isang walang kapantay na top advanced Supreme God.
Paano silang hindi masisiyahan sa pagkakataong mapanood ang dalawang walang kapantay na top advanced Supreme God na naglalaban? 4,535. Matapos tanggapin ni Looper ang hamon, agad na nagkagulo ang mga tao sa labas ng Golden Dragon Palace. Sa sandaling ito, si Alvin, na umalis na sa Little World of Xingye. Ang Hallmaster ng Combat Hall ng Golden Dragon Palace, ay lumitaw sa labas ng Golden Dragon Palace at tumayo sa tapat ni Looper. Alvin, hindi ka naman masyadong gumamit ng enerhiya kanina noong lumaban ka, di ba? Tanong ni Looper habang nakatingin kay Alvin na may nag-aalab na diwa sa kanyang mga mata. Isa siya sa dalawang walang kapantay na top advanced Supreme God sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sa mga nasa ilalim ng kaharian ng Supreme Powerhouses, tanging ang isa pang top walang kapantay na advanced Supreme God mula sa Divine Water Palace ang kayang makipaglaban sa kanya. Ngayon na ang Golden Dragon Palace ay mayroong napakalakas na top advanced Supreme God, paano siya hindi magiging sabik na lumaban? Tama, walang pakialam na sabi ni Alvin. Looper, pamilyar ka ba sa walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos mula sa Divine Water Palace? Oo, tango ang sagot ni Looper bago nagtanong, gusto mo rin ba siyang hamanin? Pagkatapos ng laban natin, aayusin ko ang laban mo sa kanya. Sigurado akong hindi niya tatanggihan ang pagkakataong labanan ka. Oo, gusto kong makipaglaban sa kanya, tango ni Alvin. Pagkatapos, kumpiyansa siyang nagningning sa kanyang mga mata habang patuloy na sinasabi, para maging eksakto, gusto kong makipaglaban sa inyong dalawa ng sabay-sabay. Pagkatapos magsalita ni Alvin, tumahimik ang buong lugar. Gulat na tumingin si Looper kay Alvin nang sabihin nito na gusto niya itong kalabanan at sabay na inilabas ng walang kapantay na pinuno ang kataas-taasang Diyos mula sa Divine Water Palace. Sa sandaling iyon, inakala niyang mali ang rinig niya. Kasabay nito, ang karamihan ay nagsimulang magbulungan ng masigla sa isa't isa. Gusto ni Alvin na labanan sina Senior Brother Looper at Senior Brother Chen Han ng sabay-sabay. Baliw ba siya? Gusto niyang labanan ang dalawang walang kapantay na top advanced Supreme Gods ng sabay-sabay. Sa palagay ko ay walang sino man sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds ang may ganitong katapangan. Sa palagay ko, nagpapanggap lang siya. Sa oras na ito, maraming miyembro ng Golden Dragon Palace ang umalis na sa Combat Hall ng palasyo at lumabas. Kabilang sa mga taong ito sina Xingye. Ang Hallmaster ng Combat Hall ng Golden Dragon Palace, si Franklin. Na madaling natalo ni Alvin kanina, at si Kenny. Na nagdala kay Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion. Bagamat kinilala ni Franklin ang lakas ni Alvin ngayon, nabigla pa rin siya nang marinig niya si Alvin na nagsasabing gusto niyang hamanin sina Looper at Chen Han, ang isa pang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos mula sa Divine Water Palace. Sinabi niya kay Kenny sa pamamagitan ng voice transmission, ika-4 na senior brother, na baliw ba si Alvin? Sa tingin ba niya ay sapat na ang kanyang lakas para labanan sina Looper at Chen Han ng sabay dahil lang sa madali niya akong natalo? Hindi sumagot si Kenny kay Franklin. Sa halip kumunat ang noo niya, pakiramdam niya ay may mali. Samantala, si Looper, na sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan, ay tumingin kay Alvin ng may mapang apong tingin habang sinasabi, halatang hindi nasisiyahan, Alvin, hindi imposible para sa iyo na labanan ako at si Chen Han ng sabay-sabay. Gayunpaman, bago iyon, dapat mo muna patunayan na malakas ka. Pag-uusapan natin ito kung matatalo mo ako. Base sa tono ni Looper, hindi mahirap sabihin na siya ay nababagabag. Hindi nakakagulat na siya ay nabagabag. Tutal, siya, isang makapangyarihang walang kapantay na nangungunang Diyos na walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse sa Jade Tide Heavenly Mansion, ay minamaliit ng isang taong hindi isang Supreme Powerhouse at kakapasok lang sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sige, tango ni Alvin. Alam niyang hindi susuko si Looper, at malinaw na makakalaban lang niya sina Looper at ang isa pang walang kapantay na nangungunang Diyos ng sabay-sabay pagkatapos niyang talunin si Looper. Gusto ni Alvin na labanan agad sina Looper at Chen Han dahil pakiramdam niya, sa pamamagitan ng mga alaala ng Void Elder, mabilis niyang mapapabuti ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa dalawa.
Sa oras na iyon, ang kanyang batas ng kalawakan ay aabot sa pinakamataas na antas, at ang kanyang sword daw ay aabot din sa ikapitong antas. Matapos magkasundo sina Alvin at Looper, pumunta sila sa Jade Tide Hall para makipaglaban. Sa Jade Tide Hall, ang combat hall ay matatagpuan sa isang kaharian, hindi sa maliit na mundo ng kahit sinong makapangyarihang tao. Dito maglalaban sina Alvin at Looper. Hindi na kailangang sabihin pa, isang grupo ng mga tao ang sumunod sa dalawa papunta sa Jade Tide Palace. Hindi tulad ng iba, si Jenny, ang pinakamalakas na tao sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos, ay bumalik sa Divine Water Palace. Pagkabalik niya, agad niyang hinanap si Chen Han, ang kanyang nakatatandang kapatid. Senior brother, masyadong arrogant si Alvin. Sabi niya gusto niyang labanan kayo ni Senior Brother Looper ng sabay-sabay. Galit na reklamo ni Jenny. Si Chen Han, na nakasuot ng roba na kulay langit, ay isang binata. Malamig ang kanyang tingin, at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang mohawk. Mayroon siyang isang pares ng makapal na kilay at malalaking mata. Nang marinig ang mga salita ni Jenny, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumerba at naging isang mapanghamak na ngiti habang sinasabi niya, napakayabang. Pumunta tayo sa Jade Tide Palace. Gusto kong makita kung saan nagmula ang kanyang kumpiyansa para makapagsalita siya ng ganoong kalokohan. Si Chen Han ay kasing sikat ni Looper sa Jade Tide Heavenly Mansion, at hindi siya mas mahina kaysa kay Looper. Likas sa kanya ang pagiging mapagmataas. Paano siya hindi magagalit ngayong pakiramdam niya ay natapakan na ang kanyang pride? Ang laban ni Alvin kay Franklin kanina ay nakaakit ng maraming tao. Gayunpaman, kung ikukumpara sa laban niya kay Looper, medyo kaunti lang ang bilang ng mga tao. Matapos kumalat ang balita tungkol sa laban niya kay Looper, niyanig nito ang buong Jade Tide Heavenly Mansion. Lahat ng nasa Jade Tide Mansion na malaya ay agad na nagtakbuhan sa Jade Tide Palace nang matanggap nila ang balita. Ang taong lalaban kay Looper ay ang bagong tagapangalaga ng palasyo ng Golden Dragon Palace na kinuha ni Palace Master Dolan kamakailan lamang. Oo. Nabalitaan kong Alvin ang pangalan niya. Sinasabing isa siyang halimaw na mahika. Naunawaan na niya ang sword daw hanggang sa hangganan ng ikapitong yugto. Gayunpaman, ang kanyang batas ng kalawakan ay hindi pa umaabot sa pinakamataas na yugto. Kahit noon, isa pa rin siyang walang kapantay na top advanced Supreme God. Dahil binigyan siya ni Palace Master Dolan ng titulong Void Sword, hindi siya maaaring maging isang mahinang tao. Oo nga. Pero, masyado siyang mayabang. Nabalitaan kung gusto niyang labanan sina Looper at Chen Han ng sabay. Galit ba siya? Sabi ni Looper kailangan muna niya itong talunin bago niya ito makalaban agad kay Chen Han. Si Looper ay isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Sa palagay ko ay hindi siya matatalo ni Alvin ng ganoon kadali. Maglalaban sila hanggang sa tabla. Mukhang hindi kayang labanan ni Alvin ang dalawa ng sabay-sabay. Sa oras na ito, isang malaking pulutong ang nagtipon sa paligid ng Jade Tide Palace. Sa kalangitan sa itaas ng Jade Tide Hall, isang malaking imahe ng salamin ang lumitaw sa harap ng lahat, na nagpapakita kina Alvin at Looper na nakatayo ng magkaharap. Biglang may maliit na kaguluhan ang sumiklab. Nandito na si Senior Brother Chen Han. Ang pagdating ni Chen Han, ang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos mula sa Divine Water Palace, ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Samantala, sina Chen Han at Jenny, nakara-rating lang, ay mabilis na nakahanap ng lugar at naghintay upang mapanood ang laban tulad ng iba. 4,536 na masyado kang mahina. Bilang isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng Diyos na kataas-taasan, si Chen Han, katulad ni Looper, ay parang isang tanyag na tao sa Jade Tide Heavenly Mansion. Natural lamang na ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ilan sa kanila ang bumati sa kanya bago sila nagsimulang magtanong sa kanya ng paisa-isa. Si Senior Brother Chen Han, si Alvin. Ang bagong tagapangalaga ng palasyo ng Golden Dragon Palace na ginawaran ng titulong Void Sword, ay nagsabing gusto niyang labanan kayo ni Senior Brother Looper ng sabay-sabay. Masyado siyang mayabang at mayabang.
Senior Brother Chenhan, pumunta ka ba para makita kung paano magpapakumbaba si Alvin kay Senior Brother Looper? Senior Brother Chenhan, pagkatapos ng laban ni Alvin kay Senior Brother Looper, lalabanan mo rin ba si Alvin? Dahil sinabi ni Alvin ang mga ganoong salita, ibig sabihin ay napakalakas ng kanyang loob. Maghintay na lang tayo at tingnan natin, sabi ni Chenhan nang may bahagyang ngiti, ang dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon ay kina Looper at Alvin, hindi ako. Bagamat medyo mahinhin ang mga salita ni Chenhan, hindi pa rin niya maitago ang paghamak sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa kanyang palagay, bilang isang walang kapantay na nangungunang Diyos na sumulong sa kataas-taasang kaharian, siya ay makapangyarihan na sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Kung makikipagsanib puwersa siya kay Looper, sigurado siyang walang sinuman sa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan ang makakalaban sa kanila hanggang sa tabla, lalo na't matatalo sila. Maya-maya, ibinoling ni Chenhan ang kanyang tingin sa imahe ng salamin. Sa sandaling ito, ang dalawang taong nasa imahe ng salamin ay nagsimulang gumalaw. Senior Brother Chenhan, gaano katagal sa tingin mo bago makuha ni Senior Brother Looper ang kalamangan? Tanong ng isang nakatayo malapit dito. Walang pakialam na sumagot si Chenhan, mahirap sabihin. Tutal, ngayon lang ako nakakilala ng walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakaintindi ng batas hanggang sa pinakamataas na antas hanggang ngayon. Bukod dito, nariyan din ang kanyang sword daw na naunawaan na hanggang sa hangganan ng ikapitong antas. Gusto ko talagang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Nang matapos magsalita si Chenhan, katatapos lang ng 2 taong nasa imahe ng salamin sa kanilang unang round ng mga pansamantalang pag-atake. Sa ngayon, mukhang pantay ang kanilang pagkakatugma. Gayunpaman, bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Chenhan nang makita ang eksenang ito. Ang lakas ni Alvin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos, sa susunod na sandali, ang kanyang pagiging seryoso ay napalitan ng pagkagulat nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ano? Iyon lang ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Looper nang may pagkadismaya sa mga mata. Si Looper ay kasing lakas ni Hansel, ang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos na nilabanan ni Alvin sa Realm of Origin na iniwan ng Void Elder. Noong panahong iyon, kahit na hindi pa niya nakukuha ang mga alaala ng Void Elder, hindi pa rin siya mas mahina kaysa kay Hansel. Napakayabang. Galit na sabi ni Looper bago siya muling umatake. Sa pagkakataong ito, mas matindi pa ang kanyang pag-atake kaysa dati. Hindi nagpigil si Alvin sa sandaling ito nang gumanti siya. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, na tumaas pagkatapos niyang makuha ang mga alaala ng Void Elder. Swoosh! 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 Sa loob lamang ng isang iglap, hindi mabilang na sinag ng espada ang lumitaw sa paligid nina Alvin at Looper. Madali nilang winasak ang patuloy na pag-atake ni Looper. Sa buong proseso, nanatiling kalmado si Alvin. Gulat na pinanood ng lahat si Alvin habang marahang bumauntong hininga at sinabing, masyado kang mahina. Kasunod nito, kalahati ng mga sinag ng espada sa paligid ay biglang nagsanib puwersa at naging isang malaking sinag ng espada bago ito sumugod patungo kay Looper. Dinurog ng malaking sinag ng espada ang atake ni Looper bago pa man ito tumama sa kanya. Agad siyang napabalikwas, at samuka ng dugo. Nagkagulo ang lahat. Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Si Senior Brother Looper ay isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Mas mababa lang siya ng isang antas sa mga Supreme Powerhouse. Paano siya madaling matatalo ng isa pang walang kapantay na top advanced Supreme God? Isa ba si Alvin sa mga Supreme Powerhouse? Si Alvin ay hindi isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Ang kanyang banal na enerhiya ay ang sa isang walang kapantay na pinakamataas at abanteng kataas-taasang Diyos. Kaya ito ang lakas ng sword daw sa bungad ng ikapitong yugto. Siya nga pala, base sa aking naramdaman kanina, ang kanyang batas ng kalawakan ay hindi nalalayo sa pinakamataas na yugto. Nakakatakot talaga si Alvin. Hindi nakakapagtaka na binigyan siya ni Palace Master Dolan ng Golden Dragon Palace ng titulong Void Sword. Tama.
Kaya niyang bumuo ng mga espada mula sa kawalan, at matagumpay na napawi ng kanyang mga espada ang maling pananaw ng lahat tungkol sa kanya. Talagang karapat-dapat siya sa titulong Void Sword. Natural na nagulat ang mga tao sa Jade Tide Heavenly Mansion kay Alvin. Kasabay nito, lumago ang kanilang respeto at paghanga sa kanya. Bagamat bago pa lamang si Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion, dahil sa lakas niya ngayon, hindi naging mahirap para sa kanya na makuha ang respeto ng mga tao. Tutal, ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Hindi mahalaga kung bago pa lamang siya sa Jade Tide Heavenly Mansion. Samantala, madilim ang ekspresyon ni Chen Han habang nakatitig sa lilang figure sa salamin. May bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata habang bumubulong siya ng malalim. Paano siya naging ganito kalakas? Napakalakas ni Alvin kaya't hindi lubos na natitiyak ni Chen Han na matatalo niya si Alvin. Kasabay nito, si Franklin ay natigilan at walang maisalita. Bagamat natalo siya ni Alvin, hindi niya inaasahan na matatalo ni Alvin si Looper ng ganoon kadali. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Looper ngayon, lubos niyang napagtanto ngayon kung gaano siya kamangmang at kart kanina. Si Kenny, na nakatayo sa tabi ni Franklin, ay ganoon din ang pagkagulat. Noong una, inakala niyang kahit mas malakas si Alvin kaysa kay Looper, hindi magiging madali para sa una na talunin ang huli. Tutal, pareho silang walang kapantay na mga top advanced Supreme Gods. Gayunpaman, ngayon, pakiramdam niya ay nabaligtad ang kanyang pananaw sa mundo, at nagbago ang kanyang pagkaunawa sa mga top advanced Supreme Gods na walang kapantay. Sa oras na ito, sinabi ni Alvin, nagpigil ako kanina kaya dapat ay bahagya ka lang masugatan. Hindi nito maaapektuhan ang kakayahan mong makipaglaban muli. Tawagin mo si Chen Han. Ngayon, lalabanan ko ang dalawang walang kapantay na nangungunang mga Diyos ng Jade Tide Heavenly Mansion. Gusto kong makita kung gaano kayo kalakas. Ang mga salita ni Alvin ay kasing arrogant pa rin gaya ng dati. Kung nangyari iyon bago niya madaling natalo si Looper, isumpa na siya ng iba. Gayunpaman, sa oras na ito, walang sino man ang nag-isip na siya ay arrogant. Kasabay nito, lahat ay agad na napalingon kay Chen Han, na dumating din para manood ng laban. Inisip nila kung tatanggapin ba niya ang hamon ni Alvin na labanan siya at si Looper ng sabay-sabay. Sa tingin mo ba tatanggapin ni Senior Brother Chen Han ang hamon? Hindi ko alam. Hindi kayang tapatan ni Senior Brother Looper si Alvin ng mag-isa kaya dapat ganoon din si Senior Brother Chen Han. Tutal, magkapantay sina Senior Brother Looper at Senior Brother Chen Han. Gayunpaman, sa aking palagay, hindi tatanggihan ni Senior Brother Chen Han ang hamon dahil kaya niyang makipagsanib puwersa kay Senior Brother Looper. Sa sandaling ito, nakita ng lahat si Chen Han na lumipad pataas sa kalangitan at papasok sa Jade Tide Palace. Hindi na kailangang sabihin pa, nagdulot ito ng isa pang kaguluhan. Bahagyang may bahid na pananabik at pananabik ang makikita sa mga mata ng lahat habang patuloy silang nag-uusap. Papasok na si Senior Brother Chen Han. Talaga bang lalaban sila ng dalawa laban sa isa? Magiging kapana-panabik ang laban. Bagamat natalo si Senior Brother Looper kay Alvin, kung makakapagsanib puwersa siya kay Senior Brother Chen Han, siguradong mananalo sila. Dalawang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos laban sa isang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Ni sa aking pinakamalawak na imahinasyon ay hindi ko maisip na mangyayari ang ganito. 4,537. Sina Chen Han at Looper, ang dalawang walang kapantay na top advanced Supreme Gods mula sa Jade Tide Heavenly Mansion, ang pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, madaling natalo si Looper ng isang walang kapantay na top advanced Supreme God na kakapasok lang sa Jade Tide Heavenly Mansion ngayon. Hindi lang iyon, gusto rin agad ni Chen Han na labanan sina Looper at Chen Han. Paanong hindi magdudulot ng malaking kaguluhan ang ganitong bagay? Sa oras na ito, si Chen Han, na lumipad papasok sa Jade Tide Palace kanina lang, ay sa wakas ay lumitaw din sa imahe ng salamin. Nakatayo siya sa tabi ni Looper, nakaharap kay Alvin. Nang makita ito, muling nagsimulang mag-usap ang mga tao.
Bakit bigla kong naramdaman na maaaring manalo rin si Alvin sa laban na ito? Malayong mangyari iyon. Bagamat madaling natalo ni Alvin si Senior Brother Looper, may hangganan ang kanyang lakas. Tutal, hindi pa naman siya isang supreme powerhouse. Sang-ayon ako. Sa aking palagay, kung magsasama-sama sina Senior Brother Looper at Senior Brother Chenhan, hindi sila makakalaban ni Alvin. Mas maaga, ang karamihan ay binubuo ng mga disipulo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, maraming matataas na opisyal ang tahimik na pumunta upang manood ng laban. Sa sandaling ito, nagulat ang mga matataas na opisyal nang makakita sila ng isang bagong dating Master ng Mansyon. Matapos batiin ng mga matataas na opisyal ang Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Palace, sinenyasan niya silang tumahimik bago niya sinabi, bantayan mong mabuti ang labanan. Baka matalo sina Chenhan at Looper. Nabigla ang matataas na opisyal nang marinig ang mga salitang ito. Casual na sinabi ng Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion, napanood ko ang laban kanina. Bagamat hindi kalakihan ang pagkakaiba ng lakas niya at ni Looper, hindi rin naman ito maliit. Kung hindi niya matatalo si Looper ng ganoon kadali. Maikli lang ang laban niya kay Looper, pero malinaw na bumuti ang kanyang batas ng kalawakan noong laban. Hindi ito nalalayo sa pinakamataas na yugto. Dahil nakikita niya kung gaano siya kamapilit na labanan sina Looper at Chenhan ng sabay-sabay, malinaw na gusto niyang lumakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Ang Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion ay hindi isang level 6 Saint, ngunit isa pa rin siyang level 5 Demi-Saint. Likas na mabuti ang kanyang pananaw at paghatol. Sa oras na ito, may mahinahong sumagot sa Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion, tama ka. Kasunod noon, isang figure ang lumitaw. Maestro ng Palasyo Dolan. Ito ay walang iba kundi si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace. Pagkalabas pa lang ni Cyrus, agad siyang binati ng ilang matataas na opisyal ng may paggalang. Tutal, kahit mas bata siya sa kanila, mas malakas siya sa kanila. Hindi siya mas mahina kaysa sa Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion. Junior Brother Cyrus, nakabalik ka na ba? Gulat na tanong ng Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion. Pagkatapos, ang ekspresyon ng pagkagulat sa kanyang mukha ay napalitan ng kunot noo habang nagtatanong, kumusta ang imbestigasyon? Bakit namatay ang mga disipulong iyon? Bumantong hininga si Cyrus, dahil ito sa pagsabog ng enerhiya sa Realm of Origin. Sa palagay ko ay ang natitirang enerhiya ito ng lumikha ng Realm of Origin. Gayunpaman, hindi ko maintindihan ang dahilan ng pagsabog. May bahid ng galit na makikita sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, ang ating plano ay nag-backfire sa pagkakataong ito. Malinaw na gusto ng lumikha ng Realm of Origin na mamatay ang mga tao kasama niya. Sayang, maituturing na lang natin ang ating sarili na malas. Wala tayong magagawa tungkol dito. Sige. Huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Panoorin natin ang pagtatanghal ng pinakabagong miyembro ng inyong Golden Dragon Palace, sabi ng Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion habang ibinabalik ang tingin sa imahe ng salamin. Sa pagkakataong ito, kayo ng Golden Dragon Palace ay talagang nakahanap ng hiyas. Nang marinig ang mga salitang ito, mahinhin na tumugon si Cyrus. Gayunpaman, makikita ang bahid ng pagmamalaki sa kanyang mukha sa sandaling ito. Kasabay nito, binati rin ng matataas na opisyal si Cyrus sa pagtuklas ng isang napakalaking kababalaghan. Kasabay nito, hindi natarante si Alvin nang harapin sina Looper at Chenhan. Naisip niya, hindi dapat maging problema para sa akin na talunin sila. Gayunpaman, ang layunin ko ay hindi kasing simple ng pagkatalo lamang sa kanila. Kailangan kong palakasin ang aking lakas kapag nilalabanan ko sila. Gusto kong sila ang maging aking mga hasaan habang ginagamit ko ang mga natutunan ko mula sa mga alaala ng Void Elder. Para lumakas, nang sina Looper at Chenhan ang unang umatake, hindi umatake si Alvin ng buong lakas at sa halip ay nagpigil. Sa paningin ng karamihan, si Alvin ay kasalukuyang nasa isang hindi magandang posisyon. Matatalo ba si Alvin? Tulad ng inaasahan sa dalawang walang kapantay na nangungunang mga Diyos ng ating Jade Tide Heavenly Mansion.
Hindi sila matatalo ng magkasama. Napakalakas talaga ni na Senior Brother Looper at Senior Brother Chen Han. Medyo nasasabik ang mga disipulo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Kung ikukumpara kay Alvin, natural lang na umasa sila na mananalo sina Chen Han at Looper. Sa kabaligtaran, kung tungkol sa mga matataas na opisyal ng Jade Tide Heavenly Mansion na nasa ika-4 na antas o mas mataas pa, hindi mahirap para sa kanila na makita na sadyang nagpigil si Alvin. Ang lakas na ginamit niya ngayon ay mas mahina kaysa noong inatake niya si Looper kanina. Nagpipigil siya. Alvin, salakayin mo ng buong lakas. Malamig na sabi ni Looper. Labis siyang napahiya sa sandaling ito. Sa kabila ng pakikipagsanib puwersa nila ni Chen Han, hindi pa rin nila nagawang talunin si Alvin pagkatapos ng mahabang panahon. Nagpipigil siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chen Han, at naging seryoso nang marinig ang mga salita ni Looper. Hindi tulad ni Looper na nakalaban na si Alvin noon, natural na hindi niya masabi kung nagpipigil ba si Alvin o hindi. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Looper. Samantala, pagkatapos magsalita ni Looper, nagsimulang ipakita ni Alvin ang kanyang lakas. Lumaban sina Looper at Chen Han ng buong lakas. Sa huli, ginamit pa nila ang kani-kanilang kapangyarihan sa bloodline habang patuloy nilang inaatake si Alvin ng walang humpay. Kasabay nito, habang nilabanan ni Alvin ang dalawa, dinaanan din niya ang mga alaala ng Void Elder. Ganito pala. Napakasimple lang. Bakit hindi ko naisip yan noon? Nandito na pala. Hindi naman pala ito kasing komplikado ng inaakala ko. Sa ilalim ng pressure ng kanyang dalawang kalaban, patuloy na ginamit ni Alvin ang kaalaman ng Void Elder sa pagsasanay, at patuloy siyang umunlad sa buong labanan. Nang maramdaman niyang malapit na siyang magkaroon ng tagumpay, pinilit niya ang kanyang sarili na huminto. Hindi siya makalusot sa lugar na ito. Pagkatapos ng tagumpay, ang kanyang batas ng kalawakan ay aabot sa pinakamataas na yugto, at ang kanyang sword daw ay aabot din sa ika-7 yugto. Sa oras na iyon, aakitin niya ang Heavenly Tribulation. Dahil ang puwersa ng Heavenly Tribulation ay katumbas ng kanyang cultivation base ng isang walang kapantay na top advanced Supreme God, walang duda na ang Heavenly Tribulation na ito ay magiging mabangis. Kahit bago pa man ang puwang sa kasaysayan, hindi maraming walang kapantay na top advanced Supreme Gods noon ang nakaligtas sa ganitong Heavenly Tribulation. Kailangan ko talagang magpasalamat sa inyong dalawa. Salamat, mahinang bulong ni Alvin. Kasunod nito, lahat ng sinag ng espada ay nagsanib puwersa at naging isang nakakatakot at napakalaking sinag ng espada na nakasisilaw. Sa isang iglap, sina Chen Han at Looper ay agad na nalipad. Siya. Hindi na siya mas mahina pa kaysa sa isang level 1 Supreme Powerhouse ngayon. Paano ito nangyari? Walang duda na isa siyang walang kapantay na kataas-taasang Diyos. Hindi pa siya nakakarating sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse, pero kasing lakas na siya ng isang level 1 Supreme Powerhouse. Paano niya nagawa iyon? Ngayon lang ako nakarinig ng isang deviant na katulad niya sa kasaysayan ng Outer Boundary at ng Myriad Worlds. Ang mga disipulo ng Jade Tide Heavenly Mansion ay tuwang-tuwa sa panunood ng palabas at hindi masyadong inisip ang tungkol sa laban. Gayunpaman, hindi tulad ng mga disipulo, ang mga matataas na opisyal, lalo na ang Mansion Master ng Jade Tide Heavenly Mansion at si Cyrez, ay may mga matang mapagmasid. Lubos silang nagulat sa ipinakitang lakas ni Alvin. 4,538. Pagkatapos umalis sa combat hall ng Jade Tide Palace, nakilala ni Alvin si Cyrez, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace. Pagkatapos niyang batiin si Cyrez, sinundan niya si Kenny na siya naghatid sa kanya sa transportation formation sa Jade Tide Heavenly Mansion. Plano niyang bumalik muna sa God-defying world sa Myriad Worlds para makalusot. Ayon sa mga alaala ng Void Elder, pinakamabuting makalusot sa mundo kung saan ka ipinanganak. Ang enerhiya ng mundo ay makakatulong sa akin na mabata ang kapigatian sa langit hanggang sa isang tiyak na antas. Kahit na hindi ito kalakihan, mas mabuti na ito kaysa wala. Nang bumalik si Alvin sa mundo ng mga Diyos na sumuway, natuklasan niya na ang mga pinakamakapangyarihang tao na nagbabantay sa transportation formation doon ay medyo magalang nang makita siya. Dati,
Ginulat ni Alvin ang mundo ng mga Diyos na sumusuway nang bumalik siya kasama si Nicole, isang demi-saint. Dahil sa presensya ni Nicole, mabilis na inalis ng mga makapangyarihang iyon ang kanilang mga iniisip upang agawin ang likido ni Alvin mula sa banal na bukal. Ngayong bumalik na si Alvin sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, hindi niya maiwasang maisip muli si Nicole. Sister Nicole, kung makakaligtas ako sa nalalapit na kapigatian sa langit, ipaghihiganti kita kapag nakapasok na ako sa kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning na may malamig na hanggaring pumatay. Ang kanyang mga titig ay tumatagos, at parang kaya nitong tumagos sa mga harang at patayin ang mga pumatay kay Nicole. Maya-maya, kumalma si Alvin at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Dahil sa mga alaala ng Void Elder, alam ni Alvin na maaakit niya ang Heavenly Revelation kapag ang kanyang batas ng kalawakan at ang kanyang espada ay umabot na sa pinakamataas na yugto at ikapitong yugto ayon sa pagkakabanggit. Kung makakaligtas siya sa Heavenly Tribulation, siya ang magiging unang tao pagkatapos ng puwang sa kasaysayan na makakagawa nito. Matapos makaligtas sa Heavenly Tribulation, agad siyang magiging isang level 7 Supreme Powerhouse sa sandaling makapasok siya sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Sa oras na iyon, agad din siyang tatayo sa tuktok ng Outer Boundary at ng Myriad Worlds. Siya ay tunay na walang kapantay. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi titigil si Alvin sa ikapitong antas. Plano niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga alaala ng Void Elder at mag-cultivate hanggang sa ika-9 na antas. Hindi lang iyon, gusto rin niyang mag-cultivate hanggang sa maging kapantay siya ng langit mismo. Batay sa mga alaala ng Void Elder, kabilang sa mga pinaka-nakamamatay na lugar, 3 sa mga ito ay hindi exclusive sa God-defying world. Konektado sila sa Myriad Worlds. Ang Azrael ay isa sa mga ito. Likas na pamilyar si Alvin sa impyerno ng Azrael. Noong nakaraan, nabawi ng kanyang Panginoon ang kanyang posisyon bilang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit pagkatapos bumalik mula sa impyerno ng Azrael. Nagkaroon ng di inaasahang engkwentro ang kanyang Panginoon doon. Kalaunan, dinala rin siya ng kanyang Panginoon sa impyerno ng Azrael, at malaki ang kanyang nagawang pagpapabuti sa kanyang batas ng oras doon. Bagamat ang kanyang batas ng oras ay hindi kasing lakas ng kanyang batas kalawakan, hindi ito mahina. Pagkabalik ni Alvin sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, agad na naabisuhan si Moby, isa sa mga Panginoon ng mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Gayunpaman, nang marinig niya na mag-isang bumalik si Alvin, hindi na niya ito pinansin. Sa kanyang palagay, si Alvin ay mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Normal lang para sa kanya ang bumalik sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Dahil hindi na pinansin ni Moby si Alvin, natural lang na hindi niya alam na pupunta si Alvin sa impyerno ng Azrael. Ang impyerno ng Azrael. Nang makita kung gaano kagaan ang kanyang panahon sa impyerno ng Azrael, hindi maiwasan ni Alvin na maalala ang iba't ibang panganib na kanyang naranasan dito noon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang maisip kung paano lumipas ang oras ng napakabilis. Sa isang kisap mata lang, lumakas na siya ng husto. Ayon sa Void Elder, ang pagkakaiba sa pagitan ng soul energy ng isang level 6 saint at isang level 5 demi-saint ay hindi ganoon kalaki. Nangangahulugan ito na kahit ang pinakamalakas na saint ay hindi makakaalis sa soul imprisonment technique kay Kelly. Nangangahulugan ito na ang teknik ay maaari lamang malutas ng isang level 7 Supreme Powerhouse kahit papaano. Matapos malaman ito mula sa mga alaala ng Void Elder, mas lalong naging sabik si Alvin na makalusot. Kung hindi, batay sa kanyang personalidad, hindi niya sana hinamon ang dalawang walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos sa sandaling sumali siya sa Jade Tide Heavenly Mansion. Hindi nakakagulat, pumukaw ito ng isang malaking kaguluhan. Hindi nagtagal ay nalaman ng iba't ibang puwersa mula sa iba't ibang lugar na ang Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion ay may bagong miyembro na nakaintindi sa batas ng kalawakan at sa sword daw malapit sa pinakamataas na yugto at ikapitong yugto ayon sa pagkakabanggit. Kahit ang mga nasa 3 mataas na mundo. Ang pinakamalakas na mundo sa maraming mundo ay nakarinig ng balita. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos nilang matanggap ang balita, marami sa kanila ang umiling.
Sayang. Natatakot ako na hindi magtatagal at isa na namang halimaw na prodigy ang mawawala sa atin. Ito ang sumpa kapag ang batas at daw ng langit at lupa ng isang tao ay sabay na umabot sa pinakamataas na yugto at sa ikapitong yugto. Hindi ito papayagan ng langit. Magdudulot ito ng isang napakatinding nakakatakot na kapigatian sa langit na tiyak na papatay sa kanya. Ito ang kalooban ng langit. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa kalooban ng langit. Noong nakaraan, may mga tao sa tatlong mataas na mundo na nakaunawa sa mga batas at sa apat na daos ng langit at lupa hanggang sa pinakamataas na yugto at ikapitong yugto ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, lahat sila, nang walang pagbubukod, ay pinatay ng kapigatian sa langit. Bagamat ang kapighatyang langit na kailangang harapin ng isang walang kapantay na top advanced Supreme God ay mas mahina kaysa sa isang Supreme Powerhouse, ito ay nakakatakot pa rin para sa isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Lahat ng walang kapantay na top advanced Supreme Gods noon ay namatay ng walang palya. Mayroong puwang sa kasaysayan kung tutuusin. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Ang mga nakatuklas na may mali ay maaari lamang ibahagi ang kakaunting nalalaman nila. Dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa nakaraan, walang nag-akala na makakaligtas si Alvin sa kapigatian sa langit. Sigurado silang mamamatay siya. Kung ako siya, hindi ako makakalusot. Sa sandaling maabot ng kanyang batas at daw ng langit at lupa ang pinakamataas na yugto at ang ikapitong yugto, tiyak na mamamatay siya. Tama iyan. Hindi niya dapat pinag-isa ang kanyang batas ng kalawakan at ang kanyang sword daw. Kung gayon, maaari sana niyang naunawaan na lang ang kanyang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas at iniwan ang kanyang sword daw sa bungad ng ikapitong yugto. Dahil dito, isa pa rin siya sa pinakamalakas na Saints o World Supreme Powerhouses sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds pagkatapos makapasok sa kaharian ng Supreme Powerhouses. Sa panahong ito, hindi na lihim na isinama ni Alvin ang kanyang batas ng kalawakan at ang kanyang sword daw upang ang dalawa ay umunlad ng sabay. Madali itong natuklasan ng mga matataas na opisyal ng Jade Tide Heavenly Mansion. Ang impyerno ng Azure. Matapos makahanap si Alvin ng lugar na malapit sa harang ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, hindi na niya pinigilan ang kanyang tagumpay at hinayaan na lamang niyang makalusot ang kanyang batas ng kalawakan at sword daw. Malapit na siyang makalusot kaya hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano. Pakiramdam ni Alvin ay tila lubusang dinadalisay ang kanyang kaluluwa sa sandaling ito. Kasabay nito, ang kanyang persepsyon ay lumakas ng mahigit 10 beses. Pagkaraan ng maikling sandali, ang kanyang banal na enerhiya ay sumulpot, naging isang malaking sinag ng espada. Kasunod nito, ang mas maliliit na sinag ng espada ay sumirit sa lahat ng direksyon, sinira ang lahat ng nasa kanilang dinaraanan. Isang malaking vortex ang lumitaw malapit kay Alvin, ngunit kakaiba, nanatili siyang hindi naapektuhan. Ang kapangyarihang ito. Sinubukan ni Alvin na gamitin ang enerhiyang tila kayang sumire sa langit at lupa. Biglang. Swoosh! Isang sunod-sunod na mapaminsalang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, na para bang ipinapahayag nito ang kawalang kasiyahan ng langit. Parang ayaw ng langit kapag sinusubukan kong gamitin ang bago kong kapangyarihan. Ganoon na baka overwhelm ang langit. Malamig ang tingin ni Alvin sa sandaling ito. Pagkatapos, patuloy niyang sinubukang gamitin ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan, na tuluyang binaliwala ang kalooban ng langit. Bigla, isang napakalaking mapanirang puwersa ang bumagsak mula sa kalangitan. Si Alvin, na handa na para dito, ay napangisi. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya at mabilis na inilabas ito. Tumayo siya sa ere at ginamit ang kanyang nagngangalit na kapangyarihan upang bumuo ng isang espada na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. 4,539. Sige na. Si Alvin ay parang isang nakakatakot at walang kapantay na Diyos ng espada sa sandaling ito habang nakatayo siya sa dagat ng mga espada, maging ang kanyang mga titig ay kasing talas ng isang espada. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At milyon-milyong espada sa kawalan ng lumipad palabas, sinusunod ang utos ng Diyos ng espada. Ito ang batas ng kalawakan at ang sword daw sa pinakamataas na yugto at sa ikapitong yugto.
Sa isang iglap lang, kayang kontrolin ni Alvin ang kawalan sa kanyang paligid, na magiging dahilan para umikot, umalog, at umuga ang mga ito. Dahil sa mga alaala ng Void Elder, pakiramdam niya ay pamilyar at hindi pamilyar siya sa bagong puwersang ito. Kasabay nito, natuklasan niyang madali niya itong makontrol na parang hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Sa sandaling ito, si Alvin ay hindi mas mahina kaysa sa Void Elder nang ang Void Elder ay nahaharap sa nakamamatay na Heavenly Tribulation. Kasabay ng mga alaala ng Void Elder, lumago rin ang kanyang kalamangan. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at mahinahong tiningnan ang bagyong paparating sa kanya habang bumubulong, maaaring napatay na ng Heavenly Tribulation ang maraming walang kapantay na top advanced Supreme Gods noon, ngunit hindi nito ako kayang patayin ngayon. Swoosh! Kumidlat ang kidlat sa kalangitan habang ang kulog ay dumagundong ng napakalakas na parang sinasaway ng langit si Alvin. Dahil sa mga alaala ng Void Elder, alam ni Alvin na hindi kukonsintihin ng langit ang pagkakaroon ng isang taong maaaring magbanta sa pag-iral nito. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, kung magpapatuloy siya sa pag-unlad, hindi imposible para sa kanya na maging kasing lakas o malampasan pa ang Void Elder. Kung malalampasan niya ang Void Elder, maaari siyang maging kapantay ng langit o malampasan pa ang langit. Dahil dito, paano kukonsintihin ng langit ang kanyang pag-iral at hahayaan siyang lumakas? Patuloy na dumadagandong ang kulog at kidlat bilang hudyat ng pagdating ng kapigatian sa langit. Tila malapit ng maguno ang mundo sa sandaling ito. Gayunpaman, nang malampasan ng kapigatian sa langit ang hadlang sa espasyo ng mundo na sumusuway sa Diyos at pumasok sa impyerno ng Ozure, tila ba nilamon ng ibang enerhiya ang bahagi ng enerhiya nito? Ito ba ang enerhiya ng mundo? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang maramdaman niya ang enerhiyang Samire sa kapighatyang langit. Kasabay nito, naramdaman ng mga kataas-taasang powerhouse sa God-defying world ang pagbabago-bago ng enerhiya ng mundo habang nilalamon nito ang enerhiya ng Heavenly Tribulation. Anong nangyayari? Bakit biglang nawala ang napakaraming enerhiya ng mundo? Mayroon bang mula sa outer boundary na umaatake sa ating God-defying world? Ang Diyos na sumusuway sa mundo ay may espesyal na daan ng pangkalawakan na patungo sa panlabas na hangganan. Gayunpaman, kung ang isang tao ay katutubo ng Diyos na sumusuway sa mundo at kung siya ay sapat na malakas, maaari siyang gumawa ng isang puwang na punitin na magbabalik sa kanya sa Diyos na sumusuway sa mundo. Hindi siya tatanggihan ng enerhiya ng mundo dahil siya ay katutubo ng Diyos na sumusuway sa mundo. Gayunpaman, kung ang isang tao ay hindi katutubo ng Diyos na sumusuway sa mundo, siya ay tatanggihan ng enerhiya ng mundo kung susubukan niyang pilitin na pumasok sa Diyos na sumusuway sa mundo sa pamamagitan ng isang puwang na punit. Maliban kung ang isang tao ay sapat na malakas upang madaig ang enerhiya ng mundo, imposibleng pilitin na pumasok sa Diyos na sumusuway sa pamamagitan ng hindi opisyal na paraan. Bukod dito, sa paglipas ng mga taon, ang enerhiya ng mundo ng Diyos na sumusuway sa mundo ay pinalakas ng mga enerhiya ng mundo ng hindi mabilang na mga nasasakupang mundo nito, na ginagawa itong mas malakas. Sa pamamagitan nito, ang mga katutubo ng Diyos na sumusuway sa mundo ay maaari ring pumasok sa mga nasasakupang mundo sa pamamagitan ng paraang ito ng hindi tinatanggihan ng mga enerhiya ng mundo ng mga nasasakupang mundo. Parang kung paano nakapasok si Alvin sa Cyclic World, isa sa mga nasasakupang mundo ng God-defying world, bago siya pumunta sa outer boundary. Ang pagkonsumo ng enerhiya ay nagmumula sa impyerno ng Ozure. Bilang isa sa mga Panginoon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, natural lamang na binigyang pansin ni Moby ang mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nang mapansin niya ang pagkonsumo ng enerhiya, agad siyang pumunta sa pinagmumulan nito, na siyang impyerno ng Ozure. Ilang beses na siyang naroon at medyo pamilyar na siya rito. Pagdating ni Moby, nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa gitna ng bagyo kahit na medyo malayo siya. Ito ay walang iba kundi si Alvin na nakilala niya kamakailan lamang. Pinanood ni Moby si Alvin na nakatayo sa kawalan, mukhang nakamamatay na parang espada habang hinaharap niya ang Heavenly Tribulation. Nakikita rin niya na si Alvin ang may kalamangan sa sandaling ito. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ni Moby nang hindi mahahalata habang bumulong sa sarili, hindi ito ordinaryong kapigatian sa langit, at hindi pa siya isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang.
Bagamat sigurado si Moby na hindi pa isang supreme powerhouse si Alvin, masasabi niyang hindi naman mas mahina si Alvin kaysa sa isang level 1 supreme powerhouse. Sa katunayan, nararamdaman niya na mas malakas si Alvin kaysa sa karamihan ng level 2 supreme powerhouse. Paano ito posible? Kahit na ang isa ay ang pinakamalakas at walang kapantay na top advanced supreme god, mas mahina pa rin siya kaysa sa level 1 supreme powerhouses. Gayunpaman, si Alvin, na malinaw na hindi pa isang supreme powerhouse, ay nagpakita ng lakas na maihahambing sa level 2 supreme powerhouses. Paanong hindi ito magugulat kay Moby? Hindi naman talaga ordinaryong napipintong world supreme powerhouse si Moby. Itinuturing siyang bata sa mga napipintong world supreme powerhouse at demi-saint sa myriad worlds at sa outer boundary. Likas din sa kanya ang mabilis na pag-iisip. Maaari kayang umabot na sa ikapitong yugto ang kanyang sword daw. Huminga ng malalim si Moby nang maisip ang posibilidad na ito. Patuloy niyang pinagmasdan ang eksena sa harap niya dahil sa gulat. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, dalawang figure ang lumitaw sa tabi ni Moby. Si Alvin ba iyan? Tanong ng isa sa kanila kay Moby. Hindi inaasahan ni Moby na ang dalawang matandang lalaki, na nasa saradong cultivation sa buong taon, ay lilito matapos maalarma sa kilos ni Alvin. Maya-maya, tumango siya at sumagot, oo. Hindi pa siya isang supreme powerhouse, ngunit ang kanyang heavenly tribulation ngayon ay mas malakas kaysa sa heavenly tribulation na kinakaharap ng pinakamahinang supreme powerhouse. Bukod dito, tila hindi siya nalalagay sa alanganin. Ang dalawang matandang lalaki ay isa pang dalawang napipintong world supreme powerhouses mula sa God-defying world. Karaniwan silang nananatili sa closed-door cultivation upang magpagaling mula sa maluluhang pinsalang natamo nila noong kanilang huling heavenly tribulation. Dahil sa kanilang napakatandang edad, hindi sila sigurado kung makakaligtas pa sila sa kanilang susunod na heavenly tribulation. Seryoso ang ekspresyon ni Moby habang nakatingin sa unahan at sinabing, lubos nang isinama ni Alvin ang kanyang batas ng kalawakan sa kanyang sword daw. Ang kanyang sword daw at ang kanyang batas ng kalawakan ay nakarating na sa pinakamataas na yugto at ikapitong yugto ayon sa pagkakabanggit. Karaniwang kalmado si Moby at hindi madaling mataranta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may bahid ng panginginig ang maririnig sa kanyang boses nang magsalita siya. Ano? Sinasabi mong nakapasok na siya sa Forbidden Realm. Ang Forbidden Realm ay tumutukoy sa kung kailan ganap na isinama ng isang tao ang isang batas at isang daw ng langit at lupa at naunawaan ang mga ito hanggang sa pinakamataas na yugto at ikapitong yugto ayon sa pagkakabanggit. Sa pamamagitan lamang nito makapasok ang isang tao sa Forbidden Realm. Gayunpaman, kapag nakapasok na siya sa kaharian na ito, siya ay papatayin ng langit. Matapos ang agwat sa kasaysayan, bagamat hindi malaki ang bilang, mayroon pa ring ilang tao na pumasok sa kaharian na ito. Gayunpaman, lahat sila, nang walang pagbubukod, ay pinatay ng kapigatian sa langit. Ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na Forbidden Realm. 4,540. Ipinagbabawal na kaharian. Malakas ang kanyang dugong buhay, at bata pa siya. Hindi ko maisip na napakarami na niyang nagawa sa murang edad. Galing ba siya sa mundo ng mga Diyos na sumusuway? Kung hindi siya mula sa God-defying world, paano siya matutulungan ng world energy ng God-defying world na makayanan ang ilan sa puwersa ng heavenly tribulation? Gayunpaman, kahit na mayroon itong world energy, imposibleng makaligtas ang isang tao sa Forbidden Realm sa heavenly tribulation. Bakit siya kalmado? Naguguluhan ang dalawang matandang lalaki na tumingin kay Moby pagkaraan ng ilang sandali. Wala silang ideya na may isang taong tulad ni Alvin na lumitaw sa mundo ng mga sumuway sa Diyos dahil sila ay nasa isang saradong cultivation. Hindi nila maiwasang magtaka kung bakit hindi binalaan ni Moby si Alvin laban sa pagpasok sa Forbidden Realm. Tutal, dati, sinubukan ng ama ni Moby na pigilan ang sarili na makalusot. Sa kasamaang palad, dumating siya sa puntong hindi na niya ito mapigilan at napilitan siyang pumasok sa Forbidden Realm. Bilang resulta, siya ay namatay. Maya-maya, muling nagsimulang mag-usap ang dalawang matandang lalaki.
Sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, walang sino man sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse ang nakapasok sa Forbidden Realm pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Sa kabaligtaran, mayroong ilan sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse na nakapasok sa Forbidden Realm sa Outer Boundary at sa iba pang mga mundo. Gayunpaman, lahat sila ay namatay. Tama. Lahat ng mga advanced Supreme Gods na iyon ay napatay ng Heavenly Tribulation matapos makapasok sa Forbidden Realm. Gayunpaman, batay sa ipinakita ng batang ito, mukhang makakaligtas pa siya. Kung makakaligtas siya rito, direkta siyang magiging isang level 7 Supreme Powerhouse sa sandaling makapasok siya sa realm ng Supreme Powerhouses, tama ba? Nang marinig ang mga salitang ito, tiningnan ni Moby ang dalawang matandang lalaki at nakita ang kanyang pananabik na makikita rin sa kanilang mga mata. Ang isang level 7 Supreme Powerhouse ay walang kapantay sa tunay na kahulugan sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Kung si Alvin, isang katutubo ng God-defying world, ay magiging isang level 7 Supreme Powerhouse, itutulak nito ang God-defying world sa tuktok ng Myriad Worlds, at malalagpasan ang 3 upper worlds. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na nilalang sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds ay ang mga level 6 Supreme Powerhouse. Maraming tao sa Myriad Worlds at Outer Boundary ang nag-akala na mayroong isang World Supreme Powerhouse, na siya ring ama ni Moby, sa God-defying world. Hindi nila alam na ang God-defying world ay walang World Supreme Powerhouse sa loob ng mahabang panahon. Itinago ni Moby ang balita upang maiwasan ang pagdudulot ng gulo sa God-defying world. Medyo mapagkompetensya ang mga relasyon ng Myriad Worlds. Mula pa noong unang panahon, ang malalakas na mundo ay susupilan ng mahihinang mundo. Ang God-defying world ay supulan din ng maraming mahihinang mundo. Kung hindi alam na nawala na ng God-defying world ang pinakamataas na kapangyarihan nito sa mundo, tiyak na may mga taong magsisikap na samantalahin ang sitwasyon. Alam ni Moby na hindi niya maaaring itago ang balita habang buhay, at nag-aalala siya tungkol sa araw na kumalat ang balita ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa oras na iyon, ang mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang mundo ay pupunta sa mundo ng mga Diyos na sumusuway upang beripikahin ang balita, at kapag nakumpirma na nila ang katotohanan ng balita, ang mundo ng mga Diyos na sumusuway ay nasa panganib. Dahil dito, binigyang pansin ni Moby ang mga mahuhusay na cultivator sa mga nakalipas na taon at ginawa ang lahat para tulungan sila. Umaasa siyang magkakaroon pa ng mas maraming powerhouse sa God-defying world, umaasang magkakaroon muli ng isang World Supreme Powerhouse. Si Alvin ay isa sa mga taong inaasahan ni Moby. Kasabay nito, masigasig din na nagkultiba si Moby, sinusubukang makapasok sa kaharian ng mga World Supreme Powerhouse sa lalong madaling panahon upang protektahan ang God-defying world. Sa oras na ito, si Moby at ang iba pang nalalapit na World Supreme Powerhouses mula sa God-defying world ay patuloy na nakatingin kay Alvin na nahaharap sa Heavenly Tribulation. Hindi nila maitago ang kanilang pananabik. Mga senior, ang kapighatsang ito sa langit ay nagdudulot ng malaking kaguluhan. Natatakot akong maramdaman ito ng ibang mga mundo. Seryosong sabi ni Moby sa dalawang matatanda, dapat nating gawin ang ating makakaya upang itago ito. Kung hindi, kapag nalaman ng mga tao mula sa ibang mga mundo, lalo na ng tatlong mataas na mundo, na buhay si Alvin pagkatapos makapasok sa Forbidden Realm, tiyak na gagawin nila ang lahat sa kanilang makakaya upang patayin siya bago pa siya lumakas. Tutal, kung ang isang tao ay hindi papatayin ng Heavenly Tribulation matapos makapasok sa Forbidden Realm, walang duda na siya ay magiging isang level 7 Supreme Powerhouse. Tama ka. Kailangan nating itago ang bagay na ito. Natatakot akong mahirap itago ang bagay na ito, pero kailangan nating gawin ang ating makakaya. Gayang inaasahan ni Moby, ang kaguluhan ay nagpaalerto sa maraming tao. Bagamat pumunta si Alvin sa impyerno ng Azure upang harapin ang kapigatian sa langit, ito ay nagmula sa labas ng impyerno ng Azure at ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Dahil dito, mabilis itong nakakuha ng atensyon ng mga tao, lalo na ang mga nasa tatlong mundo sa itaas. Ang tatlong mataas na mundo ang pinakamalakas na mundo sa pinakamatagal na panahon, ngunit hindi sila kampante at palaging nagbibigay pansin sa iba pang mga mundo, lalo na ang 18 gitnang mundo na kinabibilangan ng mundo na sumusuway sa Diyos.
Dahil dito, mabilis na naalerto ang tatlong mataas na mundo nang magkaroon ng napakalaking kaguluhan, na dulot ng heavenly tribulation ni Alvin, malapit sa God-defying world. Hindi nagtagal at nagpadala ang three upper worlds ng tatlong napipintong level 5 world supreme powerhouses para tingnan ito. Nakatayo ang tatlo sa di kalayuan at pinagmasdan ang nakakagulat na kapigatian sa langit. Hindi ito ang minsan sa 10,000 taong kapighatsang panglangit na kailangang harapin ng mga pinakamakapangyarihang tao. Mukhang ito ang fatal heavenly tribulation na dumarating pagkatapos makapasok ang isang tao sa Forbidden Realm. Isang walang kapantay na pinakamataas na advanced na Supreme God sa God-defying world ang pumasok sa Forbidden Realm at nakaakit ng fatal heavenly tribulation. Ang fatal heavenly tribulation ay ang heavenly tribulation na dumarating pagkatapos makapasok ang isang tao sa Forbidden Realm. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ito ay nakamamatay. Sa tatlong mataas na mundo, bagamat bihira ito, hindi naman pangkaraniwan na may ilang taong may pambihirang talento na makapasok sa Forbidden Realm. Hindi na kailangang sabihin pa, karamihan sa mga taong iyon, kung hindi man lahat, ay hindi kusang loob na pumasok sa Forbidden Realm. Kung tutuusin, katumbas na rin iyon ang paghahanap ng kamatayan. Matapos ang agwat sa kasaysayan, wala pang sino man ang nakaligtas sa fatal heavenly tribulation matapos makapasok sa Forbidden Realm. Dahil dito, sino ang kusang loob na papasok sa Forbidden Realm? Marangal pa rin ang maging isang level 6 supreme powerhouse. Higit sa lahat, may iligtas ng isang tao ang sarili niyang buhay. Samantala, matapos matuklasan na ang kaguluhan ay nagmula sa fatal heavenly tribulation, tatlong nalalapit na World Supreme Powerhouse ang mabilis na nagpadala ng balita pabalik sa mga World Supreme Powerhouse sa kani-kanilang mundo. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.